ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katuwiran. Ang salita ng Diyos. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon o Israel? Ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal tayo ay tinutulungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang mga aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Munuwak, Parañaque City. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po, mula nung ako'y naordinahang pare and even nung ako'y naordinahang diakono prior to that, isa sa mga nakakataba ng puso yung kapag after ng misa, lalapitan ka ng mga tao tapos sasabihin nila, ay Father, ay Reb, ang ganda ng homily mo, tinamaan ako. Ay Father, ay Reb, ang ganda ng homily mo, na-inspire ako, naiyak ako, natawa ako, napaisip ako, natauhan ako. Actually, minsan, nakakataba ng puso at tunay nga naman nagpapasalamat tayo sa Diyos na ginagawa niya tayong instrumento o kasangkapan para maghatid ng mabuting balita. May oras din na minsan napapaisip kami, totoo ba to o baka binobola lang kami? Bilog na nga ulo namin, lalo pang binibilog. Pero pinaka-weird na comment na narinig ko at minsan nakaka-guilty ay ito. Lalapit sila sa iyo, Father o Rev, ang galing-galing ang ganda-ganda ng homily nyo. Sana narinig to ng asawa ko. Sana narinig to ng anak ko. Sana narinig to ng kapitbahay ko. Sana maisabuhay. Yung sa halip na yung nakarinig ang nagbago ang buhay o nagkaroon ng reaction sa pagninilay sa salita ng Diyos, parang mas dapat pakinggan ng ibang tao kaysa sa kanila. Ang bigat, no? At minsan guilty rin tayo doon. Kapag nakarinig tayo ng homily na talagang umaatikabo ang aksyon o tayo may nabasang reflection na talagang tagos sa puso, minsan umiiwas tayo, para Matrix, umiiwas tayo sa bala ng salita ng Diyos at iniisip natin o hinahangad natin, sana tamaan yung iba, sana maranasan yung iba, sana sila ang talagang makaramdam ng epekto ng Word of God, pero hindi tayo. Nakatatawa tuloy ako sa tanong ni Peter sa Ebanghelyo ngayon. Sabi niya, Lord, para po ba sa amin ang parable na to o para sa lahat? Para minsan inisip ko, si Pedro ito na naman siya, iwas pusoy na naman. Pero siguro maganda kung tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos. Una, ito'y pakinggan natin na walang bias. Ito kung kunyari kayo nagsisimba, kilala mo yung lektor, kilala mo yung pare, kilala mo yung diakono, at alam mo kung sino siya, tanggalin mo sa isip yon. Baka ang unang hamon ay pakinggan ang salita ng Diyos as is. Listen and welcome the Word of God sa buhay mo. Hindi dahil siya nagbabasa, ay yung paborito kong pare, siya magmimisa ngayon, maganda yung homily. Pero pag yung paring hindi mo type, ay yan na naman, hindi na malalanding yung homily na yan. Magsasara na tayo ng tenga at ng isip. No, let us listen to the Word of God as it is. Let us be open sa Word of God. Ikalawa, i-digest natin ang Word of God. Ibig sabihin, pag nilayan natin, hindi yung tipo bang, okay, narinig ko na yan, ay, alam ko na ibig sabihin yan, alam ko na yung turo ni Jesus dyan. No. Bawat pakikinig o bawat pagbabasa sa salita ng Diyos ay may bagong aral para sa iyo. Huwag mo isipin, alam mo na yan, narinig mo na yan, naulit na naman yan. Kasi madalas, ginugulat tayo, binubulaga tayo ng Diyos at sinasabi, hoy, ito gusto ko ipaalam sa iyo ngayon. Let us digest on the Word of God and find something new sa salitang binabanggit ni Lord. At ikatlo at panghuli, hayaan mong baguhin ka ng salita ng Diyos. Take note, emphasis on baguhin ka. Hindi yung katabi mo, hindi yung asawa o anak mo, hindi yung boyfriend o girlfriend mo, hindi yung mga katropa at kaibigan mo. Ang unang tatamaan ng Word of God ay tayo. Dahil hindi lang naman si Lord nagsasalita para sa lahat. Si Lord ay individually kinakausap din tayo. Kaya di ba minsan, pag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, minsan talagang tinatamaan tayo. Tayo ay minararamdaman something burning in our hearts at dinadala tayo sa pagninilay at pagbabago. Sana po ganun din. Let us allow the Word of God to speak to us individually, personally, and let it bring us, dalhin tayo sa tunay na pagbabago, sa tunay na pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po manalangin po tayo mga kapatid. Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya ng iyong salita. Salamat po sa biyaya ng pakikipag-usap mo sa amin sa pamamagitan ng iyong salita
ng turo ng simbahan, ng gabay ng mga mas marurunong o mas banal sa amin, at sa inspirasyon sa aming puso't kalooban araw-araw. Lord, minsan iwas pusoy kami kapag nagsasalita ka. Kung pwede, pagsabihan mong iba, baguhin mo yung puso na iba kasi feeling namin, alam na namin yan. Nagbago na kami, banal na kami. Panginoon, patawad po kung minsan mapagmataas kami. At katulad ni Pedro, asyumero at asyumera kami na baka para sa iba yung salita at hindi para sa amin. Nawa, Panginoon, sa bawat pakikinig namin sa iyong salita, baguhin mo kami. Dalisayin mo at linisin ang puso namin upang makapokus kami hindi lang sa pagbabago ng iba, kundi simulan namin ang pagbabago, ang pagpapanibago ng puso at buhay sa aming salita at sa aming gawa. Ikaw ang salitang nagbibigay buhay at nagbabago ng buhay, nagbubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong October 25. Shout out po sa lahat ng mga naglilingkod sa pagpapahayag na salita ng Diyos. Sa mga kapatid kumpare, sa mga diakono, sa mga lectors at commentators at psalmists, at pati na rin sa mga katikista at religion teachers. Tandaan, kapag tayo nagtuturo ng salita ng Diyos, ready ka lang. Kasi baka ikaw ang unang tamaan, tayo ang unang tamaan, bago tamaan yung mga nakikinig sa atin. So let us be open to the grace of listening and teaching God's Word to the people around us. Ugaliin tangkilikin ang TV Maria Philippines sa lahat ng kanya social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese sa Parañaque. Shalom.